I'm telling you, ang sarap talaga magbakasyon, especially sa Cebu, the Queen City of the South. Di ba, Arn? Yes, oo nga, Lynn. Balita ko, ang saya-saya doon. At may pabahon pa pala kayo para sa amin. Naman, alam niyo ba si Maring Susan Abba, nag-fishing, sinubukan niya mag-fishing sa Plantation Bay. Plantation Bay. Yes, it was so fun. Ang tanong, may nahuli ba siyang isda? Yes. Pues, malalaman na po natin. Panood natin to. Ganda na Cebu. Dito sa Plantation Bay, isa sa mga activity na pwede natin gawin, lalong-lalo na yung mga mami, ay ang fishing. Kung ang mga mister niya namamasyal, ang mga bata nagsuswimming, ito yung isa sa mga bonding activity na pwede niyong gawin. At para tulungan tayo, ha? Andito po si Miss Ben Menodiado. Ayan. Welcome sa unang hirit. So, ano ba yung mga gamit kapag ka mangingisda? Okay, so this is the fishing rod. Actually, we need to prepare ahead of time yung ating bait. Okay. In this case, we are using yung mga prawns na chinop na para yun yung paborito actually nila. Ilagay mo lang, effortless. Lagay mo lang siya, steady mo lang na parang walang may nangyari. Tapos hintayin mo hanggang sa makagat nila, makain nila. And that's the time na hilahin mo siya pataas. Pag may naramdaman mo na. Oo, hindi biglain na talagang paakyat ka agad. So, paano ito? Parang meron ng kumakagat dito sa aking bait. Wow! Dahan-dahan! Dahan-dahan. Dahan-dahan. I-pump mo na up and down. Up, ganon. Okay, tapos? Para ma-feel niya muna yung parang safe pa rin siya. Ganon? Pag nararamdaman mo na mabigat-bigat na? Yan, pwede mo ayan, na pwede ko na. Ayan! Ayan! Yan! Ako, nakahuli na ako! Ha? There you go. Meron. Ano isda ba to? Ketong. Kitong. Okay. Nako, talaga naman ho, itong fishing, isa sa mga summer activity na relaxing, enjoying, at saka ang pinaka-importante, meron pa kayong pangkain. Alam niyo po kasi mga kapuso, kanina pa nag-fishing itong si Miss Ben, kaya may mga nakaihaw na dito. Ito, ayaw magpahuli, kumabol. Siyempre, di ba? Magkakabarkada ho yan doon sa... Yan, magkakasama yan sila. Ayan, so... Position yourself. Oh yes, ayan na po. Ay, tumatalon pa, di ba? Kita mo naman. Ayaw niyang Fresh na fresh talaga naman. Tumatalon-talon pa yung aming mga huling isda. In a while, ayan, kailangan na natin ng kanin dito. Kanin na lang. Oh, kanin na lang. So paano yan? Lulutoy muna namin to. Pagkatapos kakain na kami. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng tamang asim na sukang Silver Swan. Mga tamang timpla ng chika sa umaga, huwag nang i-skip pa. Concert ng international stars na sina Timbaland, Jojo at Justin Timberlake dinumog. Mark Heras, mas seryoso na raw sa panunuyo kay Ina Asischo. Korean boy band na U-Kiss overwhelmed sa unang pagbisita dito sa Pilipinas. Served hot sa inyong breakfast, maaga at instant showbiz balita, Intriga Express. Narito na ang pinaka-aabangan, pinakatututukang Intriga Express! Press. May ganun talaga. Kuya Lard, that one's for you, ha? Ito na ang unang chika concert ng international stars na sina Timbaland, Jojo at Justin Timberlake. Okay lang yan. Na-miss ko kasi. Dinumog. Napuno ng tilian at hiyawan ng fans sa Mall of Asia Concert Grounds sa Sabado nang mag-perform on stage ang mga sikat na international stars na sina Timbaland, Jojo, and of course, JT. Bahagi pa rin ito ng promotion tour ni Timbaland para sa bago niyang album na Shock Value 2. As expected, enjoy mga nanood sa performance ng Grammy-winning singer, rapper, and record producer na si Timbaland. Dinagdagan pa ito ng energetic number ng guest performer na si Jojo. At syempre pa, mas tumodo at dumagundong ang emote ng mga fans na maipag-duet kay Timbaland ang pop superstar na si Justin Timberlake. Kaya naman sulit na sulit raw ang mga nanood ng nasabing concert na dinagsa maging ng ilang mga stars. Humabol lang kami, tapos nabutan namin na sina Jojo and Timbaland na. Pero masaya. Fan talaga ako ni JT. At the same time, idol ko siya sumayaw. So, Unbelievable. Parang yun yung na-miss ko. Ba't nanood ka Hindi ba? ako nakanood. Oh no!
Sayang. Pero mukhang doon sa mga Facebook pa lang na mga, alam mo yung mga profile ng mga tao nakalagay, it was the cheapest concert daw dahil sobrang sulit. Yes. Sobrang sulit daw. Doon na lang tayo makinood sa kanila. Ay, I'm sure may mga, mga YouTube malamang meron na. Correct, meron yan. Next, hear it natin. Mark Heras mas seryoso na raw sa panunuyo kay Ina Asisio. Hanggang ngayon ay hindi pa rin opisyal na umaamin sina Mark Heras at Ina Asisio kung sila na nga. Pero hindi rin naman nagde-deny ang dalawa sa kung may special relationship bang namamagitan sa kanila. Ang sure lang na chika, talagang seryoso na raw itong si Mark sa panunuyo sa dalaga. Yung ginrow ko talaga, in fairness naman, talagang iba na rin. Saka siguro dahil 23 na rin ako, so 23 lang si 23 lang Mark. siya. Ate pa niya ako. Ate kanya at pwedeng tita niya na. Pero wag mo akong tatawagin tita, Mark. Bigla pinagsabihan, hi Daddy June. Pero alam mo, Ate Suzy, super bagets. ate. Pwede kang mag-ate sa akin. Hindi, Sige, pero pwede. alam mo, Suzy, nung last time na makausap ko si Ina, ang sabi niya sa akin, madalas naman daw dumalaw si Mark sa kanila. So, ano bang ibig sabihin nun? Tsaka parang may mga family gathering kasama si Mark. Yes, kasama siya. Oh, Kompleto. Baka super close na sila. Best friends. Yes. Saan ba tutungo yun? Oh, Hindi naman. natin alam. Mismo. At Korean boy band na UKIS overwhelmed sa unang pagpunta sa Pilipinas, na-touch daw ng sobra ang mga miyembro ng sikat na Korean boy band na UKIS. Dahil ito sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga Pinoy. Tuwang-tuwa ang kinuwento ng all-male group na dinaya pa sila ng fans sa bagong arrival or sa kanilang arrival noong Biyernes para lang magpa-autograph at magbigay ng kani-kanilang regalo. Nagkaroon sila ng series of shows nito nakaraang weekend para i-promote ang kanilang grupo. Isa rin sila sa guest performer sa pilot episode ng Party Pilipinas kahapon. We didn't know that we are gonna have so much love in the Philippines, but when we got here, there's so many love and all the fans giving all these things to us, and they're supporting us so much. So we'd like to thank all of our fans. It's because you're so cute because that's so great. Yeah, like so cute. Pero ang galing niya mag-English mukhang laki sa ibang bansa yun. Baka, malamang. or inaral talaga. Merong mga ganun eh. Sa bagay, because you can just maybe put you have to study it, That's great. So you kiss, welcome to the Philippines. Mabuhay. Mabuhay. At marami pa tayong chika later, kaya wag kayong BBT. Alright, because till next time sa Mas Pinalakas at Mas Pinainit na Intriga Express. Press.